Ay, magandang gabi po, no? Malapit na tayo mag-alas 12, pero magandang gabi at uulitin ko lang po ang argumento na very clear. Ang aking argumento po ay nakasandal po sa batas ng Rome Statute sa isang tanong. Ulitin ko pa rin kasi marami pong nagsasalita na mga expert ko na sila sa international law. At sinasabi nila na may jurisdiction ang International Criminal Court sa kay Duterte. Tanong nga, may jurisdiction ba? Ibig sabihin jurisdiction, may authority ba ang ICC sa paglilitis at paghuhusga kay Duterte? So bago ang lahat, binabati ko ang lahat, no? Naimbagarabi sa mga kabsat ko dyan sa Ilocos at saka mga kabsat ko dyan sa Cotabato kasi maraming Ilocano dyan sa Cotabato area, yung mga nag-migrate galing Ilocos sa panahon ni Magsaysay. Na mayap abengi din sa mga lahat ng makabaling ko, mga Kapampangan, na marami din Kapampangan sa Mindanao na doon na rin tumira. At mga Bicolano, Maray na Banggi, marami din mga Bicolano sa Mindanao. Kaya bati ko na sila kung mga lumipat dun sa Mindanao. At mga Cebuano, karamihan, pero pinakamarami, Cebuano speaking. At sila po'y nakikita dyan sa Northern Mindanao, sa East at saka sa West side. Ang West side kasi yung Cagayan de Oro, yan sa side ng Zamboanga, Misamis Oriental, Misamis Occidental. Tapos ang sa norte naman yung Agusan, saka Surigao, yung mga Northern Mindanao provinces. Kasama dyan Misamis Occidental. So lahat po sila din ay halos nagsasalita ng Cebuano. Although marami mga Ilonggo speaking na pumunta dyan. Pero packets, kagaya sa bayan ng Trento, dyan sa Agusan del Sur, pinakahuling lalawigan yan mula sa Agusan del Sur papuntang Davao City. So ang salita dyan halos lahat ay Ilonggo speaking. Pagpunta man naman sa Davao, halos lahat dyan, although maraming Ilonggo dyan, pero mas majority na salita dyan ay Cebuano. Pag pupunta ka naman sa lugar ni Digong yan, lampas ka sa lugar ni Digong, papunta ka sa Cotabato City area, sa Jensan, Sarangani, ang majority dyan sa totoo lang mga Cebuano speaking. Pero maraming mga Ilonggo dyan na hanggang ngayon Ilonggo pa rin salita. Dyan sa General Santos City, sa Sarangani, sa South Cotabato, at sa Sultan Kudarat. At kahit sa lugar ng Barm, marami mga naka-assimilate na rin sila, mga nagsasalitang Ilonggo pero dun sa Barm nakatira. Kumbaga, mga neighbors of Muslims na rin sila. So kaya nga ang Barm ngayon, ang Muslim Mindanao ngayon ay kakaiba yung litrato, marami mga Kristiyano na kasama nila diyan. So kaya nga mas mataas ang unity ngayon. Kaya sa unity na yan, binabati ko mga kapatid ko mga Muslim, lalo sa mga kaklase, mga kabats ko dyan sa Mindanao State University sa Marawi. No? Mga 1980s. Diyan tayo nagkakita-kita, sama-sama tayo nangangarap na kahit mga anak mahirap. Mga roommate ko, 4 na taon kami nagsama sa kwarto. 6 na Maranao ang kasama ko sa loob ng kwarto. Tinuturuan ko sila sa mga leksyon kung nahirap sila sa leksyon. Kasi hindi naman pagmamayabang bright ito. So anyway, kaya pagkatapos diyan, siyempre, babatiin ko ng mga Surigao noon, mga may Maradyaw nga duyom sa inyo hurot. Kasi ang sa Surigao, ang dulom na Ilonggo salita rin is duyom sa Surigao. Tapos pero sa Ilonggo, ginagamit ang dulom kapag ang salita na madilim. Pag sa Tagalog, dilim. Pero sa Ilonggo, ang tawag na ay maayong gabi. Sa mga Cebuano naman, maayong gabi. Sa mga Boholano, kung asan galing ang aking asawa, maayong gabi. Tapos sa Surigao naman, kung bibili ka ng Marlboro, sabi pabihin ng Maibuyo, ang L kasi sa Surigao, ginagawang Y. Kaya sinasabi na maradyaw nga duyom. Imbis na dulom, duyom. Tapos sa mga kapatid natin mga Maranao,
mga pakat, halos magkaparihang salita. So, mapya magabi, langon sa inyo. Tapos sa mga kapatid natin ng mga Tausug speaking, dyan sa Basilan, sa Sulu, sa Tawi-Tawi, alam ko nakikinig sila sa akin dyan. Lalo na mga schoolmates ko, tsaka mga kapwa ko MSU graduates. Kasi marami ng MSU ngayon. May MSU Tawi-Tawi, MSU Dinaig, MSU Naawan, MSU General Santos City, ang pinakasikat na MSU, MSU Marawi. Sunod, MSU Iligan. Sunod, MSU General Santos. Yan, mga sikat na mga school yan sa Mindanao. Okay? So hanggang dyan tayo, ang atin ng friendly, friendly discussion. Do not berate me. Huwag niyo po akong paghalitan kung hindi na aayon sa gusto ninyo ang aking opinion, ha? This is only for academic discussion. Pastor Rodi Rabi, magandang gabi po. Si Filianyo, magandang gabi po. Si Madam Elena Areno, tama, magandang gabi po. So si Ler Anchita, salamat po sa iyong mga binigay na mga tulong para sa ating adhikain. Si Jacques Dimule, magandang hapon po. Tapos ito, didiscuss natin ano po ba talaga yung preliminary examination. Okay, dito na tayo magsimula, ha? At wag kayo magalit sa akin kung ano magiging conclusion nito. Ganito na lang papel natin. Magbibigay ako sa inyo kung anong batas. Magbibigay ako ng aking sariling opinion. Bahala na kayo kung anong opinion ninyo, ha? Ganun na lang gagawin natin. Okay, pagsimula po ako. Ito po si Toto Tirador. Anong qualification ko para mag-discuss nito? I'm a graduate of Doctor of Jurisprudence. I was conferred with the degree of Doctor of Jurisprudence by the pamantasan ng Lungsod ng Maynila kung saan ako nag-aral sa aking pagka-college of law. Tapos, not to brag about, sabihin ko na lang na take one ko lang ang bar exam. At although wala ako sa top 10, I'm proud to say na sa top 50 ako yung nag-take ako ng bar exam. At saka record ko sa pagiging abogado ay lahat po ng libel cases na hawak ko, kasama libel cases ni Percy Lapid, naipanalo ko yung lahat. Lahat ng mga libel cases ng mga newsmen, naipanalo ko lahat yun. At lahat ng hawak ko ng criminal cases, naipanalo ko lahat. Karamihan sa mga criminal cases ko, may criminal case ako na patayan, murder. May criminal case ako ng mga drugs. Ubus ko lahat yun, naipanalo yan. May mga criminal case ako ng mga lusob-lusob ng mga pulis. Napanalo ko lahat yan. Kaya, tapos, isa pa sa aking number, ang gusto ko lang may ipakita, pinakamayabang ako sa tatlong kaso na biggest win ko. Pero yan na sabi ko lang, just only to give credibility why I am discussing this and where am I in discussing this. Kaya yan po ang aking sasabihin sa inyo. Okay? Let's start. Sinasabi ko, sa aking sinasabi dito, wala pong tinatawag, there is no such thing as preliminary examination. Yung preliminary examination, it's an invention of the Office of the Prosecutors. Kumbaga, pag binasa mo yung tinatawag na Rome Statute, you cannot find the phrase or the word examination. You can never find the phrase preliminary examination. So bakit ginagamit? So ibig sabihin for convenience of their work, and they call it as the nearest description that they could give, because the natural procedure undertaken by any prosecutor in the International Criminal Court ay ganito. Kailangan, pag may criminal report sa kanila, mag-examine sila. Wala pong pinag-iba sa ginagalaw ng pulis natin sa Pilipinas. Pag ang pulis natin po ay may nagsumbong, sir, pinatay pong aking kamag-anak andoon. So, kagaya niya sa kagaya niyong road rage sa Antipolo, nahuli ng pulis. Nahuli ng pulis yung driver ng Fortuner na bumaril sa dalawang motorcycle riders na nangbugbog sa kanya.
Okay? Ibig ba sabihin, nung nahuli ng pulis ang akusado, may jurisdiction na ba kagad ang court? Wala pa po. So, pag umpisa ng pulis, it so happened na yung pulis ang gagawa ng unang eksaminasyon. So, magpe-preliminary examination ng pulis sa kaso. Gagawa sila. At sila magagather, maghanap ng testigo, sila magkukuha ng sinumpang salaysay, sila magkukuha ng mga, kasi baril yun, kukuha sila ngayon ng ballistic examination para malaman kung ang baril na ginamit ay sa baril na yan nanggaling ang bala na nakuha sa katawan ng tao. Ganun important. Yan po mga examination, preliminary examination na sa Pilipinas ay ginagawa ng ating pulis o NBI o PIDEA. Ganun po yun. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas ay hindi natin matatawag na nag-acquire na kagad ng jurisdiction ang korte natin. So, ibig sabihin, hindi mo po makonsidera na yung preliminary examination sa ating side, sa Pilipinas, na official acquisition of jurisdiction or authority by the court. Okay? Klaro ba yan? So ngayon, takbo tayo ngayon sa ICC. Ang ICC kasi walang pulis. So kung walang pulis, sino na gumagawa ng investigasyon para i-build up din ang kaso nila? So ang ginagawa nila, sila mismo na examiner ang mga prosecutors, mga abogado sa galing sa iba't ibang bansa na nag-apply na nagtrabaho doon, kinuha. At nung pumasok sila, pag tinanggap ka, siyempre may paraan, may knowledge ka, may alam ka sa pagiging abogado, alam mo yung pag-gather ng evidence, alam mo timbang-timbang ng ebidensya. So, papasok ka ngayon. Ang trabaho mo doon ay para kang police, para kang FBI. Alam mo sa United States of America, yung pag-gather ng ebidensya, bago nila dalhin sa grand jury, ay mag-usap-usap yan ang district attorney at ang FBI o ang pulis. Sabay-sabay sila nagtatrabaho, naghanap ng ebidensya. Yan po ang pangunang trabaho na gagawin bago magkakaso. At kung marami sila makuhang ebidensya na maayos, saka sila magdesisyon kung kakasuhan na o hindi. In the same manner, sa Pilipinas, ganun din kung makakuha ang ating mga pulis ng sapat na ebidensya kasi nagpalabas ng Department Order number 15 si Boying Rimulya para sa Department of Justice, minamando niya na ngayon na kailangan mag-work with ang piskal natin sa mga pulis. Kaya para hindi na madidismiss ang lahat ng ikasasampa ng pulis na kaso sa korte, ay kailangan malakas ang ebidensya. At the only way na malakas ang ebidensya, tutulungan ng mga piskal ang mga pulis sa paghahanap ng ebidensya. Kasi usually pulis wala naman silang although may alam sila sa batas, pero wala silang malalim na alam kung anong mga klaseng ebidensya hanapin nila. So, ngayon kung mahanap na nila, saka pa lang pag magsampa na sila ng kaso sa korte, may probable cause ayon sa tingin nila, tatanggapin ito ng korte. Pag tinanggap na ng korte, pag sinampa sa korte, saka pa lang magkaroon ng jurisdiction ng korte. Tama? Siguro, you need not belabor. Let's go to ICC. Sa ICC, paano ba nag-umpisa ang kaso? Siyempre, pag examinin mo lahat ng mga nireport sa iyo. At dahil nag-examine ka, ay wala ka ng ibang good term na binibigay, kundi preliminary examination. Actually, kahit tanggalin mo ng salitang preliminary, examination lang, pwede na yun. Kasi examination mo, pag matapos mag-examine, dito ka na ngayon mag-isip kung ikaw prosecutor, sapat na ba ebidensya ko? Saka kayon, i-invoke mo ang jurisdiction or authority ng ICC court. Kaya, ito, sa kaso naman ni Digong Duterte, marami actually sila dyan, hindi lang si Digong Duterte. Pati si Bato, pati si Albayalde, pati si Bungo kasama dyan, si Sara kasama dyan eh. Sino pang ibang kinikwento, tinuturo si Romeo Karamat sa Bulacan nung siya Kernel pa lang. Pero resign na ito si Karamat ngayon, tatakbong mayor dyan sa Pangasinan. Tapos si Mati pa, yung pulis na ngayon na PNP PNP DIG, Drug Enforcement Group
chief. So, yan po sila ang nasasalang doon sa kaso na hinihimay-himay ng Office of the Prosecutor. Sa panahon na ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court si Fatou Bensouda pa, babae, nagsampa sila ni Attorney Jude Sabio at siya ay naging abogado ni Edgar Matubato. So pumunta sila doon. So I believe so. Titingnan natin ang timeline para hindi tayo magkamali. I-timeline natin. At least factual tayo, ha? Ito po. Present. Share screen. Ito. Timeline. Ibig sabihin timeline, mga panahon, mga petsa, kung ano mga nangyayari sa kada petsa. Ito. Umpisa natin. Anong unang petsa na importante dito? So, nakalagay dito, the Manila, Philippines, developments continue to unfold at the International Criminal Court in relation to the killings under the violent war on drugs. Okay. Pinalabas ito noong March 10, 2023. Okay. Ito yung mga timeline. Una, October 13, 2026. Kauupo labang ni Duterte sa presidency. Nag-anunsyo na si Office of the Prosecutor, Fatou Bensouda. Yan si Fatou Bensouda. Yan. Kagalang-galang na babae. Nag-anunsyo siya noong October 13 na titingnan nila ang nangyayaring patayan sa Pilipinas. Okay? So, let's move up. Tapos, November 17, 2016, ay nanakot si Ginoong Duterte na aalis, magkakalas o mag-withdraw sa International Criminal Court. Okay? So, yun nangyari. Punta tayo sa April 24, 2017. Si Attorney Jude Sabio ay nagsampa, hindi naman reklamo, complaint ang tawag doon, kundi communication. Filed a communication sa ICC at para sa kanyang client. No, ang client dito, naniniwala ako, si Davao Death Squad self-confessed gunman o hard gun. Hindi naman, lagi siyang hard gun. Si Edgar Matubato. Yan. So, tingnan nyo April 24, 2017 pa yan. So, ngayon, anong kasunod nangyari? Tapos, nag-withdraw sa kaso si Attorney Sabio. Narinig ko ito bago, namatay na siya kasi ngayon. Nung buhay pa siya, yung kanyang aligasyon ay hindi daw siya binayaran sa kanyang kinontrata siya ni dating Senador Antonio Trillanes, pero nagka-issue sila, umalis siya kasi hindi daw siya binayaran sa kanyang lawyer's fee. Okay? Whether it is true or not, it is only between ex-Senator Trillanes and Attorney Jude Sabio. Pero hindi natin malaman kung anong katotoo dyan kasi namatay siya noong April 12, 2021 due to cardiac arrest. Siguro na-depressed siya siguro o di kaya baka tinakot din ni Duterte, di ba? Pwede. O ito ngayon, June 6, 2017. Ano nangyari? Si Senator Trillanes kasama si Magdalo Representative Gary Alejano na kanyang barkada na dati sa Army din ay pumunta sila at nagbigay ng tinatawag na supplemental communication at binigay nila ito kay Prosecutor Fatou Bensouda para hinihingi nila na mag-initiate ng preliminary examination. 45 pages ang sinumitin na dokumento. Pero walang sinabi rito kung ano ang laman ng mga supplemental. Pero naniniwala ko, ang laman nito ng supplemental ay yung mga affidavits na ginawa ni SPO3 Arturo Las Cañas.
So yan ha, June 16, 20, June 6, 2016, 17. Ngayon, February 8, siguro malakas ang ebidensya nila. Nag-anunsyo na ngayon si ICC Prosecutor Fatou Bensouda na magsisimula na sila ng preliminary examination. Ibig sabihin, titingnan nila, mag-gather na sila ngayon ng mga initial evidence. Titingnan nila kung may katuturan ang kaso o wala. So, iyan lang po ang ibig sabihin ng preliminary examination. Wala pang action dyan ang court. Kumbaga, opisina lang ng prosecutor na nagpa-function as police officers na nangangalap ng ebidensya. Okay? So, wala pang kasong sinampa. February 18. Natunugan ni Juan, medyo nahuli naman kasi si Digong eh. Natunugan niya, March 14, 2018, nagsampa siya ngayon ng withdrawal. Withdraw niya ang Philippines sa pagiging member ng ICC. Pero ang pag-withdraw ay naibigay doon sa Secretary General ng United Nations noong March 17 na lamang, 2018. Okay? Tapos ito yung withdrawal. Tingnan yung withdrawal kung makikita nyo. Yan ang withdrawal. Basahin natin ang withdrawal. The permanent mission of the Republic of the Philippines to the United Nations presents its commitments to the Secretary General of the United Nations and has the honor to inform the Secretary General of the decision of the government of the Republic of the Philippines to withdraw from the Rome Statute of the International Criminal Court in accordance with the relevant provisions of the statute. So, yan. Yan po ang withdrawal. Okay? So, balik tayo dito. Saan ba tayo? Okay. Saan ba ako? Una wala na yung ano ko, yung timeline ko. Hindi ka. Asa naman yung timeline ko? Doon pa lang tayo sa March 18. Ulitin lang natin ibaba. O, ite. O, nakita nyo? O, ite, kabit ko ulit. Timeline. Okay. O, yung aking misis nandito na taga Bohol. Dito sana tayo. Nandito na tayo ngayon sa November. Ano? Yes, I want. February 18. March 14 at ito nag-withdraw na si Duterte. March 16. So sinubmit formally na sa UN, United Nations. So tapos dapat ang akin sana dito kay Fatou Bensouda, alam na nila na nag-submit noong March 16 ng withdrawal. So dapat naghanda na sila na by March 16, 2019 ay huling araw na nila na makapagsampa ng request for investigation. Dapat ganun ang ginawa. 'Di ba? May isang taon pa sila mahigit. So, kung ako naman kay Fatou Bensouda, hindi siya dapat nagpatumpik-tumpik. Madali lang naman alamin yun eh. Alam mo, sa batas po ng ebidensya, yung pagdi-delay ng action ay napakalaking bagay. Sa doktrina ng rules of evidence sa Pilipinas, ang salita mo, kung binanggit mo kaagad sa pangyayari pa lang ng insidente, mataas ang paniniwala sa iyo ng korte. Pero kung umabot pang ilang araw saka ka magsalita, hindi ka na paniniwalaan. Kaya ito, ang tagal na hindi ka nagsalita, itong prosecutor, sa punto de vista naman ng ebidensya, hindi ka na paniniwalaan. Yan pong epekto niyan. Unless mapaliwanag mo ng maayos. But the problem is how? So yan po. Ibig sabihin, sino may kasalanan?
So ngayon, naglampas, umabot na lang po, August 28, meron pa isa, yung pamilya ng drug war victims ay nagdagdag pa rin ng komunikasyon. So ibig sabihin, matapos magsumite ng withdrawal si Duterte at kasapi pa ang Pilipinas sa ICC, ay nagbigay ang mga biktima, pamilya, ilang biktima ng kanilang reklamo. At tinanggap din ito ng International Criminal Court Prosecutor's Office. So tinanggap. Now, dumating ngayon ang March 17, 2019 or March 16 ang huling araw. For March 17 ay officially hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Nakita nyo? Dumating na yung araw. March 17. So kung March 17, 2019 ay hindi nakasapi, technically, wala nang karapatan ang ICC na makialam sa Pilipinas. Technically speaking. So ibig sabihin, umabot na ang withdrawal ng March 17 ay wala pang examination pa rin ang ginagawa at hindi pa natatapos ang pag-examine. So ibig sabihin, kung pulis ang mga ICC prosecutor, ay wala pa silang hakbang na ginawa na sasampa ng kaso. So ano ngayon na nangyari? Dumako tayo sa December 5, 2019. Si Prosecutor Bensauda ay nag-anunsyo na natapos na daw niya ang preliminary examination. Hindi pa delayed na. Dapat bago mag-March 16 ay natapos niya na. At isampa niya na kagad ang request sa ICC Pre-Trial Chamber Court, mga judges. Hindi pa niya na isampa kasi ang ginawa niya, natapos niya ni December 5, 2019. So sa report ni Bensauda, sinabi niya may significant advance na sa assessment nila since 2018. Yan ang sinabi niya. November 11, 2020, lumitaw siya. So ibig sabihin, hindi kasama pala si Arturo Las Cañas sa mga nireport ni Trillanes nung una, noong 2017. Kasi ito pala ang lumitaw si Arturo Las Cañas noong November 11, 2020. So dito sinabi na si Arturo Las Cañas na dating Davao City police officer na umamin na siya maraming pinatay para kay Duterte ay lumabas. Ay hindi lumabas. Pumunta siya doon sa ICC. Ang pumunta siya roon, pumirma siya ng tinatawag na limited protection, no? Immunity. So baling ginuha na siya ng testigo ng ICC Office of the Prosecutor. Okay. So ngayon, pinuri pa nga yan, this is unprecedented. Naiba to, first time ito nangyari na mayroong ganun. Ang nagpumuri pa sa kanya si international human rights lawyer na si Attorney Ruben Carranza. Itong dating PCGG commissioner na isa siya sa nagtrabaho na mabawi ang mga building sa New York na pinamili ni Marcos Sr. Okay, kasama na dyan yung Trump Tower na napunta na ibenta kay President Trump. Dati kay si Marcos ang mayari niyan. So next, ang development nito ay na-publish noong November 2021. So 1 year after pa na-publish, ibig sabihin tinago-tago pa pala ito. So anyway, December 15, 2020 ay nagsabi na si Pato Bensauda na mayroon reasonable basis now to believe na may crimes against humanity na nangyari. December 15, 2020, mayroon na para silang basis para magsampa ng kaso. Ang tanong, bakit hindi pa nila sinampa ang kaso sa yung panahon na yun o maaga? O yung dapat bago magiging mawala sa hindi maging kasapi Pilipinas? Bakit hindi na sinampa? O sinabi niya rin, this incident, kumbaga, kampante lamang siya. Kampante lamang siya sapagkat ang mga krimen na ini-examine niya ay nangyari noong panahon na kasapi pang Pilipinas ng ICC. Teka, bago ako tutuloy. Kailan ba nangyari? Kailan ba naging sakop o naging kasapi ng ICC ang Pilipinas? Mula po noong November 1, 2011, tandaan mo yan ha.
pista minatay kung sa Ilonggo pa. Ha? Araw ng mga patay noong 2011. Si Noynoy ang presidente noon. Actually, sinamite ni Noynoy noong August 2011 ang instruments of ratification na inaprubahan ng Senado para maging kasapi ang Pilipinas sa International Criminal Court. At saka may trivia dito. Isa po si BBM ang senador na bumuto para maging kasapi ang Pilipinas ng ICC. So, August 2011 yun. So, finally, on November 1, 2011, naging kasapi na ang Pilipinas ng ICC. Pagkatapos yan, tuloy-tuloy lang yun. Ha? December 15, 2020, dumating ang January 22, 2021. At ang pamilya naman ng mga namatay ay tumawag sa ICC at hiningi sa ICC na papanagutin si Duterte sa ginagawa niya nung pamamatay sa pamilya nila. Kaya na lumabas ng supplemental pleading, nagsumiti sila kay Prosecutor Fatou Bensouda ng iba pang mga ebidensya. Kasama na this time yung National Union of People's Lawyers na nagsasabi na si Duterte ay dapat papanagutin. Ito na ngayon. March 16, 2021. Teka muna, March 16, 2021 ha. Alam mo ha, balik lang ako, may trivia lang ako. March 16, 2019 na pinakahuling araw ng Pilipinas na magiging kasapi ng ICC. Meron ba kayo napansin dyan? Oh, sige nga, sabihin niyo kung may napansin kayo. Titingnan ko kung sino nakapansin sa aking mga kandito na kanunod. Ito po, on March 16, 1521, the Philippines was discovered by Magellan. Ibig sabihin, napakahalaga itong March 16 sa atin. March 16 din na-discover ni Magellan yung Pilipinas. At yung pagka-discover ni Magellan sa Pilipinas, noong March 16, ibig sabihin ng March 16, iwasan natin. Yun ang nagbigay ng ng kadibunyuhan at nagdala sa kadiliman ng Pilipinas. Bakit? Anong kasunod doon? Nang dumating si Magellan, lahat ng pang-aapi ng Espanyol ay ginawa. Kita mo? So, ibig sabihin, mula ngayon, iwasan na natin, huwag na tayo mag-celebrate ng March 16 na yan. Tama ba? Tama ba ako? O yun, sana nga naman ano nyo. So March 16 anyway, joke lang naman yan, pero mukhang jinx sa Pilipinas yung March 16 na yan. So anyway, no March 16, 2021, binasura naman, binasura na sa Supreme Court din. Ang kaso na sinampa naman nila ni Senator Kiko Pangilinan na kini-question kasi nila noong noong March 2018, kinestion nila yung pagsumite ni Duterte ng paghiwalay ng Pilipinas mula sa ICC. Ang katwiran nila ni Kiko Pangilinan ay dapat humingi ka muna ng pahintulot sa mga senador bago ka magdesisyon na magwi-withdraw sa ICC. Bakit? Ang katwiran nila ni Kiko Pangilinan kasi nung nag-gratify tayo nang pumasok, hiningi nyo muna ang pagpayag ng senador. 2/3 votes of the Senate. Kasama nga dyan si Bongbong Marcos, na bumuto, senador. So ngayon, gusto man umalis, hindi nyo kukunin ang aming consent. So yan ang argumento. Ang decision dito ng Supreme Court po natin ay dismissed ang kaso nila ni Kiko Pangilinan. Bakit po dismissed? Ang katwiran po ng Supreme Court natin ay sapagkat tinanggap naman ng International Criminal Court ang paghiwalay, wala na tayong magagawa. Yan ang sagot ng Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court na wala sila, hindi nila saklaw, wala silang authority over International Criminal Court. Okay? So ganun ang sinabi ng Supreme Court natin. In other words, may iba bang sinabi niyo na Supreme Court na hindi naman daw nawawala, kung may mga obligasyon pa, kay nung bago
yung mga obligasyon na panahon na member pang Pilipinas, pero obiter dictum ang tawag namin doon. At saka, hindi po natin pwede gamitin na argumento ang sinabi ng Supreme Court ng Pilipinas kung ang pag-usapan ay kung may jurisdiction pa ba ang ICC sa korte dahil kaya sinabi ng Supreme Court ng Pilipinas ay may jurisdiction. No way, gentlemen. Bakit po? O yung mga abogado rito, alam nyo na yan. Why? Because ICC has no authority over Rome Statute. Wala pong mandato ang Supreme Court ng Pilipinas para ipatupad ang Rome Statute. Kaya kung wala siyang mandato at wala rin siyang authority, hindi po siya authorized na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ng jurisdiction sa ilalim ng Rome Statute. Therefore, sinasabi ko lang kay Vlogcaster Armandi na kaibigan ko, huwag ka maniwala dyan sa mga expert ko doon ng mga abogado. Kaya, bagitin ko na pangalan. Sila ni ICC accredited lawyer Joel Butoyan. Okay, sama ko na rin si attorney, former Justice Antonio Carpio. Wala silang authority para magsabi na may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, that just because ang insidente na pinag-usapan ay nangyari noong panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Sa akin po opinion na, huwag kayo magalit sa akin, that's big no. Kasi hindi nakasapi ang Pilipinas nang sinampa ang authority to investigate. Mamaya, patuloy tayo, ipaliwanag ko. Nag-examine pa lang si Patubin Sonda noong 2018. Pero hanggang ngayon, examination pa lang. Sinabi ko sa inyo, examination, parang pulis lang yan nag-imbestiga. Hanggat hindi may sampa ng pulis ang kaso, katulong ang piskal, dun sa korte, walang mangyari sa kaso. Hindi mo pwede maisasampa yan. Okay? So ano mangyari no sa na mga karumaldumal na patayan? Wala tayong magagawa. Wala na sampa eh. So kahit may nakita pa silang ebidensya, halimbawa, presidente pumatay, hindi mo naman pwede kasuhan ng presidente. Ganun lamang po yun. So, ibig sabihin, nevertheless, ulitin ko lang, yung March 16 talaga, pangatlong beses ito na nakita ko na nagbigay ng kadiliman sa Pilipinas. Ya? Sinabi pa ng Supreme Court ng Pilipinas, wala na tayong magagawa. No way, gentlemen. Hindi natin pwede bawiin yung sinabi ni Duterte na bawiin na ang pagiging kasapi ng Pilipinas mula sa International Criminal Court. Okay? Tuloy tayo. Noong June 14, 2021, nagsalita si Prosecutor Patubin Sonda na nagsampa na siya ng authorization, request for authorization mula sa pretrial judges na payagan na ang International Criminal Court na magsimula ng investigasyon sa kaso. Kailan yan? Ulit natin, June 14, 2021. Tanong, kasapi pa ba ang Pilipinas sa ICC noong June 14, 2021? Siguro naman ay hindi naman fake news para sabihin na hindi na po. Bakit po? Kasi very clear naman na ang Pilipinas ay nawala na sa ICC noon pang 2 taon, mas maaga pa. March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas. So very clear? O yan, bahala na kayo. Basta kang aking desisyon, sa aking opinion, wala na pong authority ang ICC. Kung kayo, naniniwala kayo sa kanila yung mga, ang problema lang naman kasi, ulitin ko na, Chief Justice Antonio Carpio, bakit naman kayo nagsalita ng ganon? Nalinlang nyo tuloy mga Pilipino. Naniwala sa inyong sinabi. Una, wala rin po kayong basihan para sabihin ninyo na dahil lamang sa ang mga pangyayari na kinakaso kay Duterte ay nangyari noong kasapi pang Pilipinas, ay meron ng jurisdiction authority ang ICC sa Pilipinas at saka kay Duterte para lilitisin si Duterte at husgahan. Una, tandaan ninyo, sinabi, ito pa si Boying Rimulya, ang kabubuhan nito, ginamit pa, marami pa namang naniniwala sa kanya.
Sasabihin niya, hindi naman Pilipinas pinag-usapan, tao naman. Yung may jurisdiction ng ICC sa tao. Kay Duterte, hindi sa Pilipinas. Pero mo naman, ano bang klase ito? Nagpakabubo kayo. Niloko yung tao. Sinasabi ni Marcos, walang authority ang ICC sa Pilipinas. Pero, binigay niyo si Duterte. Dahil ang ginamit niyo, kuno, Interpol ang humingi. Ako, kawawa talaga Pilipino sa ginawa. Lukuhan talaga. Okay? Hindi natin maikaila, hati po, maraming mga DDS na niluluko ninyo, pinapasakit ninyo ng loob. At marami ka feeling ninyo, kayo po yung saint. Kung meron mang isang mali dito, kung meron mang isang tao dito na dapat sisihin, ay si Pato Binsauda. Bakit huling-huli niya na sinampa ang request for investigation? Biro mo, June 14, 2021 pa lang niya sinampa. Okay, so ibig sabihin, pasensya na kayo, ang aking tayo dito ay wala na pong authority ang ICC na umaksyon sa kaso, lahat ng kaso sa Pilipinas kasi hindi na nila sakop ang Pilipinas. Tapos, yung galaw naman actually, ito si Pato Binsauda, hindi pa nagsampa ng kaso kung hindi pa sa tinakot ni Duterte. O sabi na, the move of Binsauda came a day after she was publicly threatened by Duterte. Kaya, nag-retire naman si Pato Binsauda noong June 15. So bago siya mag-retire, nagsampa siya ng kaso. At pinalitan siya ni Attorney Karim Khan. Si Attorney Karim Khan ay dati ditong private lawyer na kagaya ni Attorney Nicholas Kaufman. At si Attorney Nicholas Kaufman na abogado ni Duterte ay dati ring prosecutor kagaya ni Karim Khan. So pareho silang malawak ang karanasan pagdating sa International Criminal Court. So nevertheless, sa panahon ning yan, June 14 ay nanawagan pa rin ang pamilya ng mga war on drugs na namatay sa kay Binsauda na magpa-issue na ng warrant of arrest. Nevertheless, dumating ang September 15, 2021 at inaprubahan ng pre-trial chamber judges ang investigasyon. So nag-umpisa na ng investigate. Ang tanong naman ngayon, Toto, kung sinabi mo na walang jurisdiction ng ICC, pero bakit naman pinayagan ng ICC na na pre-trial chamber ng mga judges? Ang sagot ko yan, ganito lang kasimple. Inaamin ko na medyo malabo. Pero, nasa position pa rin ako magsabi na mali yun ginawa niya. So ngayon, bakit ko pa ini-insiste ngayon na mali yun? Kasi po ganito. Unang-una, binabasihan ko po ang Article 127, Article 13 ng Rome Statute at saka Article 12 ng Rome Statute. At dagdag niyan, binabasihan ko rin ang desisyon ng 2 sa 5 judge na nagbasura niyang jurisdiction na kumakampi sa argumento ni Office of Solicitor General Chief Minardo Guevara nang sinabi nito na wala niyang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas sapagkat noong nag-umpisa ng investigasyon, nag-exercise ng jurisdiction ang International Criminal Court ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Pareho kami ng argumento ni Minardo Guevara. Okay? Tapos, nagkataon pa sa ngayon, pareho din kami ng argumento ni dating Chief Justice Artemio Panganiban na matagal na 2 taon na ang nakalipas bago ibinigay ang tinatawag na authority to investigate. Okay? So, September 15, 2021 yan. So, anong kasunod nangyari? October 7, 2021, yung bagong prosecutor na si Karim Khan na pumalit kay Binsauda ay humingi or urges, pinilit ang Duterte government na makipag-cooperate sa office nila para sa pagkandak ng investigasyon. Si Duterte, papayag ba nun? Siyempre, investigahan mo si Duterte. Siyempre, hindi pumayag si Duterte kay Karim Khan.
So ano nangyari? Sinabi ni Karim Khan, he remains willing to constructively engage with national authorities in accordance with the principle of complementarity and our obligation under the statute. Okay. Ano ang principle of complementarity? Ang ibig sabihin, complement. Ibig sabihin, ang ICC ay pwedeng makialam lamang sa kaso sa Pilipinas kung ayaw gumalaw ng Pilipinas. Okay? O hindi genuine ng Pilipinas kung may galaw man. Okay? O di ayaw talaga. O ganun lang yan. Dalawa lang ang jurisdiction niya kung ayaw o kung di gumagalaw pero hindi naman genuine ang galaw na pag-imbestiga. Tapos, ito naman, November 10, 2021, yung Duterte government ay formally nag-request sa ICC that to stop the ongoing investigation. Ito naman dito ay nagsampa si Solicitor General Jose Calida. Humingi sila, nag-file sila ng motion sa ICC na ipatigil ang investigasyon. Ginawa to sa pamamagitan ng sulat na pinirmahan ni Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya. At anong nangyari? November 19 o siyam na araw pagkatapos noon ay si ICC Prosecutor Karim Khan ay nag-anunsyo na ang opisina niya ay isuspindihin niya muna pag-imbestiga. Oh, yun. Sino nag-suspindi? Si Karim Khan. November 19, 2021. Ito naman, November 24, 2021, sinabi naman ni Attorney Karim Khan na hinihingi nila sa Duterte administration ang katibayan na genuine nga nag-investigate nga yung Pilipinas. Yan lang hiningi na papakita nyo, nag-investigate pa kayo o hindi? Kung ako kay Duterte, nagpa-investigate ako eh. Kasi pag nagpa-investigate, sino pumatay? Sino makukulong? Hindi mga pumatay na pulis. Ang problema sa kanya, hindi siya nagpa-investigate eh, di ba? O kaya nga, yan ang walang kwenta nangyari kay Duterte. Kumbaga, masyado siyang mayabang din kasi nung araw. So, sunod, sa statement, sinasabi na in such an information must consist of tangible evidence. Ang gusto naman ni Karim Khan, kailangan tangible evidence, tangible o nakikitang ebidensya, na gumagalaw kayo, nag-investigate kayo. Eh kaso, hindi naniwala ang pretrial chamber. So, kaya nag-file, pero kahit na hindi pa naniwala, pinagbigyan pa rin ni Attorney Karim Khan. Nagsampa pa rin siya ng request sa ICC pretrial chamber na sabagay titingnan din at sinabi niya dito na actually hindi siya pumayag sa gusto ni Duterte. Sinabi niya lang na hindi niya nakita na may progresibo na nangyari sa investigasyon. Kaya nirekomenda niya na ibalik ang authority nila sa pag-investigate. Kaya noong June 26, 2022, si Bongbong na ang presidente. So, nagsalita na ngayon ang bagong Solicitor General na si Secretary Minardo Guevara na dating Department of Justice Secretary ni Duterte. Nagsabi siya, nirespeto niya yung opinion ni Attorney Khan. Tapos, pero, noong September 22, 2022, ay nagsalita na naman doon si Prosecutor Karim Khan na yung request niya to i-resume ang investigation at adding na ang deferral na request ng Pilipinas ay hindi walang kasaysayan, walang warranted, walang rason, hindi ma-justify. So noong September 28 to 6 days later, si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay sinabi niya na si Khan ay hindi tumutulong sa Pilipinas doing the service. Kita mo itong pagkabalimbing ni Remulla, dati tumutulong kay Duterte, ngayon na ayaw na. Yan muna tayo. Ngayon, on January 26, 2023, yung ICC pretrial chamber ay pumayag sa gusto ni Attorney Karim Khan na ibuksan ulit ang investigasyon. Noong February 3, 2023, yung Philippine government sa katauhan ni General Solicitor General Minardo Guevara ay nagsampa ng notice of appeal doon sa appeals chamber.
So ito yung appeals chamber, may mga judge naman diyan, 5 judge diyan na ibang judge diyan, iba rin ang judge sa pretrial chamber. Kumbaga nakita mo sitwasyon, yung judge sa pretrial chamber, hindi nila inignore nila ang katotohanan na wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Pero ang ginawa naman ni Minardo Guevara ay umakyat siya ngayon sa appeals chamber at nag-apila sila. So, noong February 18, 2023, ay hiningi ni Prosecutor Karim Khan na ibasura ang petisyon nila ng Solicitor General Minardo Guevara. So, February 24, 2023, yung Principal Counsel ng ICC sa mga biktima ay nagsampa ng request na in the interest of the victims ay kailangan tulungan sila, pakinggan sila. Anyway, March na naman tayo. March 2, 2023. The Philippine government files its motion to block the request of families to be included in the proceedings. So, humingi pala mga pamilya ng biktima na isama sila sa kaso. So, March 21, lumampas na March 16 na. Sa March 21, 2023, ay pinayagan ng ICC ang mga biktima na sumali sa kaso. Siyempre, sila ang mga testigo, di ba? Anyway, in March 13, 2023, ang Philippine government, ang OSG, si Minardo Guevara, ay nagsumiti ng apila. Nakapile na siya ng appeal. So, anong argumento niya rito? Ang argumento po ni Minardo Guevara ay dapat bitawan na ng Pilipinas ang kaso sapagkat wala ng jurisdiction ang ICC noong umaksyon ito na humingi ng investigation. Kasi ang Pilipinas ay membro ng ICC lamang hanggang March 16, 2019. At nung magbigay ito ng investigasyon noong September 25, 2021, ay hindi na membro ang Pilipinas ng ICC. Yan ang argumento niya. Ano nangyari? So, March 27, 2023, binasura ng Appeals Chamber ang apila ng Pilipinas na sinumite ni Solicitor General Minardo Guevara. Pero, anong nangyari? 5 po ang judge. Sa 5 judge, 3 ang nagbasura sa apila ni Minardo Guevara. Pero 2 ang kumontra na ayon sa 2 judge ay dapat wala ng jurisdiction ng ICC sapagkat nung binigyan ng investigation ng authority to investigate ay hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Yan ang katwiran ng 2 judge. Nevertheless, pinagyan kasi 2 lang sila, mas nanaig yung 3. So, tumuloy tayo ngayon. April 4, 2023 ay hiningi naman hiningi niya na pala na ni Prosecutor Karim Khan na ibasura daw yun. So, April 11, 2023, so, tandaan ninyo sa apila ni Minardo Guevara, iyon ang kanyang argumento, ha? So, April 11, humingi naman ang Pilipinas sa katauhan ni Minardo Guevara na sagutin yung comment ni Karim Khan. So, April 14, Prosecutor Khan ay sinabi niya yung sagot ng Pilipinas ay walang bago ron. Paulit-ulit lang, sabi niya. So, April 18, 2023, ang abogado naman ng mga biktima ay nagsampa rin ng kanilang comment. So, May 2, 2023, ang Appeals Chamber ng ICC ay pinayagan ang ang Philippine government na sagutin ang mga argumento ni Prosecutor Khan. So, May 16, 2023, May 16 na naman, ha? The Philippine government replies to Khan's points. Sinagutin nila ang mga puntos ni Khan. So, taga 16 na naman. Kung baga, nagbigay na naman to ng dilim. Pang-4 na nagbigay ng dilim sa Pilipinas to May 16. This time, May 2023 na taon. Okay. March pala yun, hindi May. So, anyway, May 22,
The ICC registers victims' participation, releases its report based on representations and views submitted by the victims. And the BPR receives 5 victim representatives. So 5 palang biktima doon na sumali at nagsamitin ng kanilang views or mga hinaing. So July 12, 2023, nag-anunsyo ang appeals chamber na palabasin na nila ang desisyon. So July 18, 2023 ay nilabas na ng appeals chamber ang decision at nireject nila yung apela ni Minardo Guevara. Pero sa tatlong judge ang nag-reject. Ang 2 judge naman ay kumontra. Kaya lang sa boto-boto talo yung 2. So given that fact, may pag-asa pa rin ako na mananaig ang aking argumento na talagang walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas at ibabasura ngayon ang kaso ni Digong. Okay? Anong basehan ko? O na mamaya sasabihin ko mga batas. Pero ito muna, this time, pagbasihan ko yung sinabi ng 2 judge na pagsampa na ngayon ni Attorney Kaufman kasi nagtatiming na sila, isasampa na daw nila ang the same argument. The same argument ay hindi na babaguhin. Kung anong argumento ni Bernardo Guevara ay parang kopyahin na nila. Sabi nga ni Vlogcaster Armandim, parang copy-paste Copy-paste ba yan o hindi, may karapatan pa sila gagamitin yon. Kasi kung ang judge noon na 2 lamang ang pumayag, malay mo, ngayon ang judge na sa 3 sa pretrial chamber ay papayag. Ibig sabihin, nagbabago-bago ang utak ng judges. Okay? O, diretso tayo ngayon. November 24, 2023, sabi ni Marcos, ang kanyang administrasyon ay nag-aaral kung babalik pa sa ICC. Hanggang ngayon na pag-aaral, hindi naman natapos lang ngayon, ay hindi na bumalik. So, January 23, 2024, sabi ni Marcos, Bongbong Marcos, ay ayaw na magkipagtulungan sa ICC. So, kaya, days before, napalabas ng state. Tapos, February 9, 2024, birthday ng nanay ng asawa ko, na si Mama Carmen, ay sabi niya, si Remulla ay nanindigan na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ganun po. Tapos February 20, 2024, ay sinabi naman ni Marcos na ang ICC probe ay magbukas na naman ng Pandora's box. At in-insist niya na walang jurisdiction ang ICC. Okay? Pero siya pa pala nagpahuli kay Duterte, tapos sinabi niya walang jurisdiction. Anong klase ito si BBM? At nagtraidor ka, napapanalo sa iyo si Sara, mga Duterte. O, talo ka sana kay Lenny namin kung hindi nagkadayaan. So, August 1, 2024, sinabi ni Remulla na ang kanyang ahensya ay haharangan daw niya ang Interpol. Hindi niya harangan ang Interpol kung Interpol ang mag-request na ipapa-aresto ng ICC kung sino man ang mga akusahan. Sino man ang padalhan ng warrant of arrest. So, January 24, 2025, nagpalabas ng salita si Lucas Bersabin, na Executive Secretary ni Bongbong, na magkipagtulungan ng Pilipinas kung sa Interpol hihingi ng tulong ang ICC. Okay? So, February 10, 2025, ang ICC office ng prosecutor ay nag-apply ng arrest warrant laban kay Duterte. So, ang ICC Office of the Prosecutor. So, March 7, 2025, inaprubahan ng ICC ang warrant of arrest. March 9, 2025, sinabi na Malacanang ay may obligasyon lamang sila sa Interpol pero wala sa ICC. So, nagdrama na lang dito sila ni Marcos. Alam nila noong March 7 ay alam na nila na may warrant of arrest. So, March 11, ito na, inaresto na si Duterte sa Ninoy Aquino Airport. Okay? So, hindi na nila inantay ang petition na sinampa para kay Duterte ay pinalipad na nila. So, kaya napilit na ang Supreme Court ng Pilipinas na ibasura ang hiningi na TRO. Sino pang iti-TRO natin? Wala na. Yun ang katwiran ng Supreme Court. So, March 12, dumating sa Netherlands si Duterte. March 14, ay umapir o nagpakita
nag-unang hearing ni Mr. Duterte sa ICC. So noon, nakita natin o nakita na ninyo yan ang linya ng pangyayari. So kung ganoon ang linya ng pangyayari, sinabi ko na sa inyo kung bakit walang jurisdiction sa argumento ko. O argumento ko yan huwag kayong magalit sa akin, baka ibang argumento nyo, keep to your arguments kung gusto nyo, wala akong pakialam po. Pero ito naman ngayon, isusunod ko ngayon ang dahilan kung bakit walang ito pong aking basihan. Hindi kagaya dyan sa iba na nagkiklaim na magaling. Pero wala namang pinakitang kagalingan. Kagaya, ano ko lang, binasihan ni Atty. Joel Butuyan ay kung Supreme Court daw ay nagsabi na may jurisdiction din ang ICC sa Pilipinas, ay yun na yun. Ang sagot ko dyan, Atty. Joel Butuyan, the Supreme Court of the Philippines has no authority to say whether the ICC has jurisdiction over the Philippines or not. Bakit? Kasi po, walang authority ang Supreme Court ng Pilipinas para mag-interpret ng decision o ng batas ng Rome Statute. Sound ba yan? Matibay ba yun? Solid ba yung argumento ko o hindi? Katotohanan yan. So in other words, kung sinabi ba ni Marvick Lunin yan para sa Supreme Court noong March 16, 2021 na desisyon nila, ang tawag dyan ng mga abogado ay obiter dictum. Pag obiter dictum, hindi yan tinitingnan. Baliwala yan, basura yan. Iyan lang ibig sabihin yan. Mayroon mang bigat yan, pero tawag yan persuasive effect lang. But it is not the doctrine that must be followed. Okay? So next, ano pang sinabi niya? Na binasura na daw ng pre-trial chamber ang argumento na walang jurisdiction ng ICC. At binasura din ng appeals chamber ang argumento ni Minardo Guevara na walang jurisdiction ang ICC. Sagot ko dyan, simple lang po. Ang mga judge, siyempre, magbabago yan. Bago ng judge ngayon. At bago pa lang po kasi ang issue na yan. First time nagkaroon ng issue na ganito sa ICC. Kaya ang tawag dyan, seminal case kung sa United States Supreme Court. Kung sa atin, case of first impression. Pero ako, kahit first impression, matibay po ang aking argumento base sa Rome Statute na wala na tayong sa jurisdiction ng ICC. So, tingnan mo naman, sa 5 judge na nagdesisyon sa appeals chamber, sa apilan ni Minardo Guevara, 3 lamang ang umuo. Ang 5 umayaw. Ang 5, ang argumento ang 3 pala umayaw, ang 2 umayaw. Yung argumento ng 2, nag-comment sa column niya si dating Chief Justice Artemio Panganiban at iyon ang napupusuan niya na kakampihan na argumento. Dahil hindi na kasapi ang Pilipinas sa ICC, nung umaksyon ang ICC na mag-imbestiga, ay wala ng karapatan at kapangyarihan ang ICC na umusig at humatol kay Ginoong Duterte. Yan ang argumento namin. Kaya ang sagot ko, maaring magbago yan. Sigurado magbabago yan. Kasi bago na mga judges, hindi kagaya nung araw, mga Mr. Joel Butuyan. Pangalawa, Mr. Joel Butuyan, wala kang basihan para magsabi ka, kundi sabi mo lang, yung decision ng dating pre-trial chamber. No, you cannot rely on that argument. Because, as you also say, as the present Supreme Court Chief Justice says, there is no decision that is written on stone. Kung decision nakasulat sa bato, hindi si Bato de la Rosa. Kung nakasulat ang decision sa bato, ay hindi mababawi. Pero kung hindi nakasulat sa bato, ito'y mababali. Kaya there is no such thing as such decision written in stone. Okay. Next. Ang sinabi naman, pati ganun din si Attorney Ralph Sarmiento na nagkiklaim na international law expert daw siya. Din naman siya ng University of St. Lasal Bacolod sa College of Law.
Ganon din ang sasabihin ko sa kanya, asan ang pruwiba mo? Yun lang pruwiba mo dahil nagdesisyon ng appeals chamber na 3-2, 3 versus 2. Matapang kaya, solid kaya ang argumento ng dalawang judge na nag-dissent. Pero ang argumento mo lang, yun lang dahil rehas na, paulit. Kabi na ni kaibigan ko ni Vlog Caseraman din, copy-paste lang ang argumento ni Attorney Nicholas Kaufman. Ang sagot naman, relax, see a movie. Kasi kahit copy-paste man yan, iba na ang judges ngayon. At naniwala po ako na yung reason ay mananaig. Ganun po yun. So next, sino pang iba nagsasabi? Ganun din pong argumento ni Attorney Mel Santamaria na din dati ng FEU. Sorry din, hindi ko maniwala sa iyong argumento. Una, sinusunod mo lamang yan sa mga kung ano sinabi nung nakarang decision, but then you have no law, you have not cited any law. Lahat kayo, wala kayong sinite na any law para sabihin na totoo yung decision. Ako may sinasite ako ngayon ng law. Una kong law, very clear na wala na tayo sa jurisdiction. That is a fact. So kung wala ka na sa jurisdiction, papasok ngayon po sa Article 12. Itong una kong basihan. Article 12 ng Rome Statute. Ito, ipapasok ko na ngayon ang Rome Statute. Basahin ninyo. Ano po ang Article 12? Sabi ni Fernando po, Duterte, bukas, hindi ka na sisikatan ng araw. Sabi ni Fernando po yun. Naalala ko si Fernando po. Ito po, titingnan natin. Iangat natin dito ang Article 12 ng Rome Statute. Sabi naman ni Fernando po nung nakabawi na ang bida. Isang bala ka lang. Ayan. So ito ngayon yun, Article 12. Bubuksan natin, palakihin natin. Article 12. Yan. Ano bang meron sa Article 12? Tsaka Article, subukan natin. Article 11 muna. Sa Article 11, ano bang nakalagay? Ano ito? Latin na salita. Article 11. Ang sabi dito, jurisdiction ratione tempores. Anong ibig sabihin ng jurisdiction ratione tempores? Yan po ay salitang Latin. Na ang ibig pong sabihin ay jurisdiction base sa time. Temporary. So it refers to time. So nakasandal sa panahon. So number 1, the court has jurisdiction only with respect to the crimes committed after the entry of force of this statute. Anong ibig sabihin? Hirap kung ang batas ay effective, saka pa lang magkaroon ng jurisdiction ang ICC. No. Kailan nag-entry into force? Hindi na importante yan kasi mahalaga ay kasapi ng Pilipinas noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kaya dapat kung hindi lamang nag-withdraw Pilipinas, sakop tayo at makakasuhan at may karapatang umusig at kapangyarihang umusig ang ICC kay Duterte at karapatan at kapangyarihan na humusga kung guilty o hindi guilty. Yan ang ibig sabihin ng number 1. Number 2, if a state becomes a party to the statute, ibig sabihin kung ang Estado, Pilipinas, kagaya ng Pilipinas, ay kasapi na ng Rome Statute o ICC, after the entry into force, ang ICC ay may karapatan na mag-exercise ng jurisdiction, magkaroon ng authority sa mga krimen na nangyari pagkatapos na maging kasapi ang Estado na yan. Ito ay nakabase, ibig sabihin oras, di ba? Time, tempore, ratione, tempore, reason based on time. Yan ang ibig sabihin yan ng ratione tempores. Titingnan naman natin sinasabi sa Article 12. Article 12, sinasabi, preconditions to the exercise of jurisdiction.
Ito yung kondisyon. Itong dapat nating sundin na mag-exercise sa jurisdiction. O, para mabilis na lang, sasabihin ko lang, itong sinabi sa akin, ginagamit ako ng AI, Copilot AI. Sundin niyo ako. Ito sa Microsoft ito na AI, Artificial Intelligence. Hindi ako itong salita, AI. Sabi ng AI, the International Criminal Court exercises its jurisdiction primarily under the framework of the Rome Statute. It has jurisdiction over 4 main categories of crimes. Number 1, genocide. Number 2, crimes against humanity. Number 3, war crimes. Number 4, crimes of aggression. Ang crimes of aggression, yung lumusob kagaya ginawa ng Russia. Binulusob ang Ukraine. Yan ang crime of aggression. Tapos, kailan, may tanong dito, kailan mag-exercise ng jurisdiction or authority ang ICC? Sinasabi ng AI ng Copilot. Number 1, kung i-refer ito ng state party na apektado. Halimbawa, ibig sabihin, hindi man siya kasapi ng ICC, ang Pilipinas ay pwede niyang i-refer ulit sa ICC yung kaso ni Duterte. So, yun na sana ang lusot nila eh. Hindi nila ginawa. So, ibig sabihin, yan po ang mangyari kung mayroong panahon, mayroong ibang bansa na hindi pa naging member, pwede rin kunin sa copy ng ICC kung i-endorse ito ng bansa na yun. Halimbawa, bansang Timbuktu. Tapos may nangyari yan, si Baruch pumatay kay Kurukan. Oh. Pagkatapos, ang pagpatay, crimes against humanity, ang paggagawa. So, ang Timbuktu ay pwede niyang sumali sa susulat sa ICC, pwede mo bang i-take over itong kasong ito namin? Kasi ang aming judge dito takot eh. Matapang kasi itong akusado eh. O, ganun ang mangyari. So, yan ang number 1 na pamamaraan paano magkakaroon ng authority ang ICC sa mga kaso na nangyayari sa isang bansa. Gets mo na? O, gets mo. O, number 2, sabi ng AI, Copilot, sabi niya, if it is referred by the UN, United Nations Security Council, ang Pilipinas hindi naman ni-refer ng UN Security Council. So wala, di ba? O ang Pilipinas, ayaw nga ni Bongbong magkaroon ng jurisdiction. So hindi pwede ba gamit ang number 1 na referral by state party? O number 3, ano bang number 3? Kung magsimula na ang prosecutor ng ICC na mag-imbestiga. Ang problema, balik tayo sa tanong kanina. Kailan ba nag-imbestiga ang prosecutor? Di ba? Nagsampa siya June 15, 2021. Ibig sabihin, lampas na, hindi na member. So, hindi papasok sa qualification ng batas. Pag hindi member, hindi pwede siya ang member. Pag hindi member, the only way is i-request ni Bongbong sa copy ng ICC ang kaso ni Duterte. Hindi niya ginawa. Next, hindi naman ito inendorso ng UN Security Council. So, walang mangyari. Number 3, ay hindi naman initiate ng prosecutor sa panahon na kasapi pa ang International Criminal Court ng Pilipinas. So, wala. O, sinabi pa rito ng AI, the ICC operates on the principle of complementarity, meaning it only intervenes when national jurisdictions are not able or not willing to genuinely prosecute the crimes. Okay? Ganun lang kasimple. O, balik tayo ngayon sa lingwahe o salita ng batas. Ang batas na Article 12. O, yan. Basahin natin ang Article 12. Preconditions, mga kondisyon bago papasok ang ICC bilang may authority or may jurisdiction. Number 1, a state which becomes a party to the state thereby accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes. So, ibig sabihin, kapag naging kasapi na ang isang bansa ng ICC, ay may pwede na mag-exercise ng jurisdiction ang ICC. Yan ang ibig sabihin number 1. Let's go to number 2.
In the case of Article 13 below, ano ba yung A and C? Tingnan natin ang Article 13. Yan naman ang Article 13. A and C, a situation in which one or more such crimes appears to have been committed is referred by the prosecutor. O, yun kung inumpisa ng prosecutor. Kagaya kay Patubin Sonda, kailan ba inumpisan? O di kaya sa C, the prosecutor has initiated an investigation. So, ibig sabihin, andun pa rin tayo sa istorya, hindi papasok ang korte kung hindi nag-umpisa ang prosecutor ng investigasyon. Ladies and gentlemen, may nakita ba kayo dyan na salita na preliminary examination? Wala, ladies and gentlemen. So, basura yung argumento ni Attorney Nery Colmenares na total, kahit na wala sa jurisdiction, at least, nag-umpisa naman sa preliminary examination nung kasapi pang Pilipinas ng ICC. Mali, Attorney Nery. Mali po. Nevertheless, idol ko rin ito si Attorney Nery kasi ano siya. Although tinitingnan siya na maka-NPA, pero tinitingnan ko siya na isang principled man. I admire his qualities. Okay? Balik tayo dito. In the case of Article 13, paragraph A or C, the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties. Kung parties siya, o di kaya, kung nanghingi siya, kahit hindi party, humingi ng jurisdiction voluntarily. So letter A dito, the state on the territory in which the conduct in question occurred, kung doon nangyari ang mga ginawang krimen. Kung nagawa ang krimen sa barko, ang bansa dapat na sa barko na may with respect to the boat ay dapat sa kanyang bansa nakarehistro ang barko. Ibig sabihin, ang flag na dinadala ng barko ay yung bansang yon. Next, letter B, the state of which the person accused crime is a national. Ibig sabihin, pag ikaw ay Pilipino, dapat ang Philippines, kung saan ikaw ay nabilong, dapat kasapi mo na. Nilagay dito. Ibig sabihin, pag hindi kasapi ang bansa, wala silang authority na magkuha ng jurisdiction o authority sa tao na Pilipino. O sa tao na kung saan siya citizen. Kung wala, hindi sakop ng, very clear yan. Hindi naman tayo sakop. Ano ibig sabihin? Very clear ba yan? Ito, isasampal ko ito sa mga nag-argumento na may authority pa ang ICC. Ito, batas mismo ng Rome, ng statute. Intindihan ba, Jomar, ikaw? O siguro naman, hindi mo na kailangan maging abogado para maintindihan mo ito. O yan, ang Article 12. No, number 3, if the acceptance of a state which is not a party, ito naman ang mga sitwasyon na hindi siya kasapi, pero tinanggap niya ang kaso. Okay, babalik tayo ngayon sa Article 13, exercise of jurisdiction. Ang korte ay mag-exercise jurisdiction authority sa kaso. Kung sa Article 5, ano yung Article 5? Babalikan natin ang Article 5. Ano ba yung Article 5? Krimini yan eh. Ang Article 5 ay ito, 4 na krimen. Ibig sabihin, papasok ang genocide, kasakop ang crimes against humanity, papasok ang war crimes, papasok ang crime of aggression. Balik tayo dun sa 13. Okay? Medyo malayo At least nakapahinga kayo. Okay, sa 13. Sana ba tayo? If the court may exercise, ang court ay pwede niyang usigin ang kasong ito kung ito ay mga krimen, isa sa mga krimen na nabanggit sa itaas, which are, number 1, crime against humanity, genocide, war crimes, tsaka aggression. Okay? Para may memorize mo, taktika ko sa pag-memorize, ganito lang po.
Mag-ilagay lang ko ng initial. GAW, G, genocide. A, aggression. W, war crimes. C, crime against humanity. So, GAWC. Memorize nyo na kung 4 na krimen. GAWC lang. GAWC, ano yung GAWC? Ulit. Para masunod yung style ko, para paano ko may memorize sa mga bagay-bagay. G, genocide. A, aggression. W, war crimes. C, crimes against humanity. Okay. So kung crimes against humanity, may karapatan ang ICC, o di kay genocide, o di kay war crimes, o di kay aggression, may karapatan ng ICC na pumasok para mangusig at maghatol. Okay. Letter A. Pero ang sitwasyon na kung one or more of such crimes appears to have been committed is referred to by a prosecutor of a state party. Ibig sabihin, condition pa rin. Condition, indispensable condition ang pag-refer ng prosecutor. Kailan ni-refer ng prosecutor ang Philippine case? Diba? Kailan? June 15, 2021. Hindi na po member ang Philippines noong June 15, 2015. Tapos ang membership ng Philippines on March 16, 2019. So, ibig sabihin, wala na. Ito ang susi. Prosecutor, referral by the prosecutor ang sisimula. Pag walang referral prosecutor, walang jurisdiction. At kung nag-refer ang prosecutor sa panahon na hindi nakasapi ang Pilipinas, kasi sinabi dito, kailangan state party. Jomar, ang referral ng prosecutor na state party. Kailangan ang prosecutor ay kaso na may kinalaman doon sa member ng ICC. Referral, ulitin natin ang exact word, a situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to, kailangan kahit na nangyari, pag hindi ni-refer ng prosecutor, wala rin. At kung mag-refer ang prosecutor, ang kapangyarihan ng prosecutor sa pagre-refer ay kung member ang party. Ladies and gentlemen, balik tayo. Kailan nag-refer si Patu Bensauda? June 15, 2021. Noong June 15, 2021, ay hindi na po state party ang Philippines. Intindes? Sana kayo ngayon, Atty. Joel Butoyan. Justice Antonio Carpio, saan kayo ngayon? Attorney Mel Santa Maria, saan ka na? Si Atty. Ralph Sarmiento, asan ka na kayo ngayon? Are you correct here? Si Atty. Andres pa, sino ba yung Andres na ba't narinig ko? Pinapahiya niyong sarili ninyo sa pagsabi. Unang-una, sinasabi niyo, wala kayong basihan. Ako may basihan, batas mismo nasabi. Next, baka dito sa B, tingnan natin, baka no sa B, lulusot kayo. Basahin ko ang B ng Article 13. A sitwasyon na kung saan isa o sa mga krimen ito ay na lumalabas na nangyari ay nirefer ng prosecutor ay pinadala sa prosecutor na nanggaling sa Security Council. Hindi naman tayo nirefer ng Security Council. So wala, ligtas si Duterte sa pangalawang sitwasyon. Number 3, the prosecutor has initiated investigation in respect of such crime in compliance with Article 15. Ano yung Article 15 para mabasa natin? Ito, basahin natin Article 15. The prosecutor may initiate an investigation motu proprio on the basis of information on the crimes within the jurisdiction of the court. Next, the prosecutor shall analyze the seriousness of the information received. For this purpose, he or she may seek additional information. Ito ang nangyari po kay Duterte. Nag-present ng informasyon sila ni Attorney Jude Sabio tsaka ni Senator Trillanes at tinignan nyo lang na inanalyze lang nila. Number 3, kung mag-conclude ang prosecution na may reasonable basis to proceed the investigation, saka pa lamang siya humingi ng authority sa pre-trial chamber na mag-imbestiga.
In other words, very, very material ang pagiging member ng Pilipinas. Ano naman sinabi sa number 4 paragraph? If the pretrial chamber upon examination of the request, kung titingnan niyo yung request ng prosecutor and the supporting material considers there is a reasonable basis to proceed with investigation and that the case appears to fall within the jurisdiction of the court, it shall authorize. So sa tingin niya, sa unang tingin ng pretrial chamber, ay nasa jurisdiction pa rin ng ICC, kaya binigyan nila at saka nakita, grabe kayong patayon. Sino ba kayang hindi malulunos sa pangyayari? Kaya inaprobahan na kahit mali ang ginawa ng judges, wala tayong magagawa. Nagkamali ang mga judges doon. So number 5, the refusal of the pretrial chamber to authorize ay hindi shall not preclude the presentation. Kung halimbawa binasura ulit, pwede rin manghingi ng authority ulit ang ICC prosecutor kung may bagong ebidensya naman siya. Yan ang sinasabi rito. So number 6, if after the preliminary examination, pagkatapos examination, o dito ko palang nakita preliminary examination for the first time, na na-refer sa paragraphs 1 and 2, yun pa lang tawag, preliminary examination, yung 1 and 2, na mag-initiate ng investigation at titingnan ko seryoso o hindi, base sa mga information na receive. So basahin natin ang sa paragraph 6. If after the preliminary examination referred to in paragraphs 1 and 2, the prosecutor concludes that the information provided does not constitute a reasonable basis for an investigation, he or she shall inform na sa mga reklamo, hoy, basura itong reklamo nyo, parang ganun. Ibig sabihin, yung pag-examination ay hindi mo pwede basihan na exercise ng jurisdiction. Klaro? O, balik tayo sa Article 13. Letter C, the prosecutor has initiated investigation. Yun ang sinabanggit kanina. Okay? So, ibig sabihin, kung mag-umpisa pa ng investigation, examination, ay hindi siya basihan para magsabi na nag-exercise siya ng jurisdiction ng korte. Okay? Siguro klaro na ako, no? O yan, para naman lubos-lubos na, tapusin ko na. Diretso na ako, tatalon ako sa Article 127. Ayan. Ano yung Article 127? Sinasabi, withdrawal. Nabasa nyo ba yan? Withdrawal. Okay. Sinasabi sa withdrawal, a state party may by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations withdraw from the statutes, which is the same thing na ginawa ni Digong. Nagsabit siya ng withdrawal sa Secretary General ng United Nations. At ang withdrawal na yan will take effect 1 year after the receipt of the notification. Kaya sinumitin niya yung March 17, 2018, nagiging final noong March 17, 2018. Okay? O ngayon, pangalawa, yung mga nag-withdraw na state, the state shall not be discharged. Pilipinas ay hindi mawawala sa obligasyon nang dahil lamang kumawala. Sa mga obligasyon, kagaya nito, ano ba yung mga obligasyon? Obligasyon kagaya ng pagbayad ng membership. Na nag-accrue, hindi mo pa binayaran, may utang. Next, ang withdrawal ay hindi maka-apekto sa mga cooperation na naibigay na sa korte. Na may kinalaman sa investigasyon at proceedings. Ang tanong, may investigasyon ba na nangyari sa panahon ng kasapi pang Pilipinas? Wala. Kasi nangyari lang, examination lang. Okay? So, in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate. Mag-cooperate ng Pilipinas kung may COVID kasapi pa ito sa panahon. Kung nag-imbestiga ba ang ICC sa panahon ng member pa ang Philippines ng ICC? Wala nga eh. Hindi nag-investigate. Ulitin ko lang, ang examination ay hindi investigation. At may condition pa, and which were commenced. Kailangan ng investigation nakalagay, which were commenced prior to the date of the withdrawal became effective. O, kailan ba sinimula ng investigation? September 25, 2021.
Tapos na eh. Epektibo na ng March 17, 2019. So very clear? Am I very clear now? Sabihin natalo ko ang argumento ng mga mabibigat na kuno magagaling. Ibig sabihin lang ay hala, magre-revolution mga DDS nito. Nako, ayaw ko lang sabihin. Sige, kayo na lang maghusga. Pero ang aking posisyon po rito ay mananaig si Duterte. Siguro klaro na. Wala pa akong pinapaboran dito. Ha? In fact, dapat dapat pangunahan natin na dito nakakasuhan sa Pilipinas si Digong. Pag-uwi niya rito, kasuhan dito ng crimes against humanity. At tatablan natin sapagkat si Bongbong na ang Pangulo eh. Hindi na siya makadikta sa judge dito. Hindi na kayang diktahan yung mga piskal dito. In fact, inaresto nga siya eh. So sino pa siya ngayon? Wala na siyang power dito. Guys. Gets mo na? Hindi ka alam na this. Okay. So at least tapos na po ako. Magbabati na lang ako. Ay, salamat po. Natapos din ang aking obligasyon sa aking konsensya. Si Ler Ancheta, hello attorney, watching you from Sweden. Ay, salamat sa Sweden. Ler Ancheta, salamat po at binigyan mo ako ng stars. Anong tawag nito? Padulas. Ano tawag nito? Superstar. Pastor Rodi Rabi. At least nalaman nyo na. Si Ma'am Elena, hi po attorney, gandang gabi po. Nag-file na ho ba ang po ba kayo ng pagka-senador? Nag-file po ako pero minalas tayo. Ayaw tayo pagbigyan ng COMELEC. Sinabi nila na nuisance daw ako na kandidato. Ibig sabihin nuisance, buwag daw ako. May buwag ba ako? Si Pastor Rodi Rabi lang makasabi ko buwag ako. Tsaka si Ma'am Pelianlo kasi kilala ko siya na personal. Ingat po lagi, Ma'am Pelianlo. Tapos, Jacques de Mole, preliminary explanation was done by Pato Binsauda in 2017 when Philippines was still a member. O yun nga, sinabi ko na sa iyo, pinakita ko na sa iyo na bali wala ang preliminary examination. Okay? At least naintindihan na natin. Nabasa, sabay-sabay natin nabasa ang batas. Batas lang ating pinagsusunod. Bernard Magtibay, good evening po, Dr. Toto. Rodi Rabi, stay safe po, Pastor. Okay, thank you po. Romel Bengson, good evening po, Dr. Engineer. Diyan mo makikita yung kining ng Doctor of Jurisprudence. Ganun po. I'm proud to tell the world my mind. Si Bung Tupas. Oy, kamag-anak, Bung Tupas, kumusta? Ano mo kasi kausing tsaka mga tupas, may iisang lahi lang ito eh. Iisa lang ang ating lahi. Iisa lang ang ating lipi. Ganun po yun. Okay. Pagaw Baker, naimbag nga rabi, Dr. Engineer Toto Kausing. Naimbag nga alba. Naimbag nga hindi aldaw naimbag nga bigat. So, Jacques de Mole, iba po ang charter ng Constitution sa Pilipinas. Iba po yung Philippine Constitution. Wala pong, hindi po saklaw ng Philippine Constitution at Supreme Court ang Rome Statute po. Salamat po, Jacques de Mole. Ngayon, inaamin niya na mayroong preliminary examination. Inaamin ko na mayroong preliminary examination ngayon ko lang nabasa, pero hindi po siya basihan para magkaroon ng jurisdiction. Okay? Salamat po. Binabawi ko yun. Ako naman, honorable man naman ako eh. Pero hindi mo pwede sabihin na basihan sa pagiging jurisdiction. Okay, Jacques de Mole, 2017 ata. Tama ka, 2017. 30. Good morning, Dr. Tirador. Papaalam ako sa inyo, babaguhin kong title ko. Pwede ko rin sabihin, no such thing as examination for the purpose of jurisdiction. Okay? Ganun lang kasimple. Perny Pinto, Jordan, kumusta? Manuel Toribio, God PM from Virginia, USA. Antonio Buensosiso, mabuhay. McCoy, good evening, Engineer, Attorney, Doc Toto. Thanks for having been converted. Hindi naman ako DDS naman. Ako lang, pabor lang ako sa batas. Nagkataon lang ang batas para na ninlabag naman ang batas. Pero tingnan mo kung magkaroon ng trial.
Titingnan natin ang ebidensya. Yorme, si Kerwin Paulo na takbo ng mayor sa Cebu. Hindi sa Cebu, si Kerwin, sa ano po siya, sa Albuera, Leyte, sa tatakbo mayor. Yung anak niya, yung tatay niya pinatay ni Colonel Marvin Marcos. Yun po, sa biro mo, sa loob ng bilangguan, nag-search warrant. Saan ka makakita search warrant sa loob ng bilangguan? Only in the Philippines. Grabe, kung ako yung presidente, tinanggal ko sa kanya sa pagiging pulisikan. Si Marvin Marcos, naswerte lang siya, Marcos din. Pero Marcos na Bisaya ito, hindi ito yung Marcos na Ilocano eh. Hindi niya kamag-anak si BBM. Kasi Marcos na Bisaya ito. Si Brilla Hainos, Medusa Poseidon, silent viewer po, salamat po. Antonio Bensuceso, wala pong explanation ng krimen ni Duterte. Walang expiration. Walang expiration sa expiration. Pero ang problema, pwede bang liusigin ng ICC? Sagot, hindi. So, sino lang po pwede makausig? Ang pwede makausig po ang Pilipinas. Kasi wala pong expiration. Pero ang tamang term po dyan, hindi expiration. Walang prescription. It does not prescribe. Ang salitang ginagamit sa legal ng expire ay prescribe. So, kahit na wala na si Bongbong Marcos, pwede pa rin kakasuhan kung buhay pa rin si Duterte. Halimbawa, lampasan pa niyang edad ni Enrile, pwede pa rin siyang kasuhan sa Pilipinas, mind you. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa na mabigyan ng katarungan ng mga namatay. Okay, ganun lang po, kasimple. 2016 to 2019, sakop, wala namang problema sa kung sakop tayo. Isa po yan ang sakop. Pero pangalawa, kung kasapi pa ba tayo? Yun, dalawang issue. Sakop pa ba? Yes. Pero, kasali pa ba tayo? Yung kasapi ba, sakop ba yung krimen na nangyari? Yes. Pero ang tanong naman, kasapi pa ba tayo ng ICC? Hindi na. Kaya no way. So, Antonio Bensuceso, ang substance po, kaso ang malaga, hindi po ganoon. Nagkamali po kayo, hindi po kaso ang substance pinabasihan. Jurisdiction po numero 1. Hindi ko muna rape yan ay may karapatan na ang Metropolitan Trial Court magdesisyon on municipal trial court. Hindi, kasi ang may karapatan maghusga at mag-usig ay maglilitis pala, hindi usig. Ang usig kasi prosecutor yan eh. Ang maglilitis at maghusga ay RTC pagdating sa rape. Hindi po MPC. Parang ganun lang yan. So, kumbaga, hindi pwedeng ICC dito sa RTC ng Pilipinas yan dadalhin. Okay? So, hindi pala ICC, RTC. So, sa lapakan, ikaw lang may sabi. Ang sinasabi ko po sa lapakan ay talagang tama. Kung ikaw naintindihan mo binabanggit ko, tama, solid as a rock ito. Antonio Bensuceso, dapat King Solomon Doctrine na turo nyo. dapat King Solomon Doctrine. Tapos, impeach Sara Duterte. Dati, binabanatan ng Duterte. Now, kunwari, pabor for the sake of sympathy. Hindi naman. Iba naman kay Sara kay Duterte. Pero, sa totoo lang, naguyo kayo. Bakit ko naguyo? Nililigaw kayo ng mga ibang mga vlogger. Bakit ko naguyo? Ang problema kasi sa inyo, hindi kayo nagbukas ang utak ninyo. Ang daming manliling lang ng vlogger, hindi ko nang babanggitin. Maka Marcos, maka Duterte, daming manliling lang diyan. Kaya mas maganda pa sa akin kasi pinipresenta kong batas. Nagbigay lang ako ng opinion, pero solid pong opinion ko yan. Pero hindi ko kayo sinasabi yan sa inyo na sumunod kayo sa opinion ko. It's up to you. After knowing what are the reasons that I presented, then it's up to you to decide for your own. Okay? Secret. Dapat siguro ikaw, attorney, ang ginawang isa sa legal counsel na Digong. Sa totoo lang, kung pwede lang ako mag-abogado sa ICC, sige, pwede. Kasi hindi naman kailangan disbarred doon eh. Pwede. Kung ako mag-abogado, abogaduhan ko. For the sake lang maibalik dito kakasuhan sa Pilipinas.
Antonio Vincenzio, bottom line, guilty po si Duterte. Sabi ninyo, yes, guilty po. Ako tingin ko lang, hindi ko man masabi guilty, pero impression ko po, guilty po. Mananiwala pa ko sinasabi ni Arturo Las Cañas sa ni Mato Bato. Yun lamang po ay malaki ng ebidensya yun. Hindi naman magsasalita yun na tuloy-tuloy kung hindi ko nagsisinungaling. Ganun lamang po. O si Pagaw Baker, Dr. Toto, ibig pong sabihin, kung wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, wala na rin sanang visa ang warrant of, yes, wala na rin visa ang warrant of arrest. Very good argument, very good logic. Sabi ni Secret, isa sa legal. Antonio Vincenzio, hintayin po natin na magiging desisyon ng ICC. Halos ako sigurado na ako. Ayaw ko lang isugal sarili ko, pero pwede ko isugal. Sabihin ko na ba, magre-resign ako? Wala naman akong pwesto. Paano ba ako mag-resign? Wala naman akong pwesto. Impeach Sara Duterte, Antonio Vincenzio, alam mo kaibigan, isa ang napakasimpleng bulok na tao nito ni Toto Kausing. O siyempre, ang tingin mo sa akin, impeach Sara Duterte ay bulok. Well, it's up to you. Hindi naman po ako nagagalit. Nasa iyo na lang po. Pero at least, sigurado po ako na kapag nagnilay-nilay ka, nakita mo ang kining at ang talim ng aking argumento rito na nakabase sa batas. Yan lang po. At yung pagpanood mo lamang po ay natuwang-tuwa na ako. Maraming po salamat kahit galit ka sa akin. Sabi pa nga ni Voltaire, I may not like what you say, but I will defend to death your right to say it against me. Okay lang ha? Erap. Bukas, sisikapan ka pa ng araw. Kapag puno ng salog, isang bala ka lang. Yan, sabi ni Fernando po yun ha. Sige, okay lang yan na impeach Sara Duterte. Need Anima, hanga ako sa procedure mo. Very incisive. Salamat po. Antonio Vincenzio, Interpol po ang kausap ng gobyerno, hindi ICC. Yung nga, lumalabas Interpol lang. Pero hindi. May sikreto na to, nakita na. Bakit ang sinampa na motion? I-expose ko lang netiron. Bakit ang sinampa ng ICC prosecutor ay binanggit ang cooperation ni Bongbong Marcos? Ibig sabihin, si Bongbong Marcos ang may pakana. Kayo mga DDS, bakit nyo pa binoto yung si Bongbong Marcos? Kaya magiganti na kayo sa kanya pagdating ng eleksyon. Kung sino kumakampi ng mga senador sa kanya, huwag nyo iboto. Ganun lang nga, simple. Yung mga senador na hindi makapagsalita, takot. Si Ping Lacson, si Tol Tolentino, lahat sila halos takot. Ang matapang na dyan si Amy Marcos. Sino pang ibang matapang salita? Si Camille Villar. Sino pang iba? Si Bongo, siyempre kabilang partido naman siya eh. Wala. Si Bongo, siyempre si Bato, kabilang partido naman siya eh. Yung in-expect ko sana, yung sa partido ni Bongbong na magsasalita. After all, dating tirador din kayo ni DDS eh. Bakit kayo naging BBM? Alyansa ng mga buhaya. Ay, nako. Crisanto Jesus Bamberto, DDS, bahala ka na. Kung tawagin mo ko DDS, wala namang masama pag yung DDS. Bahala ka, sa iyo na lang yung impression yan. Pres Perez, Maya Paabak po, Paul 27. Sir, yung case is na-file when we are still member of the ICC, hindi pa valid. Hindi po na-file nung member tayo ng ICC po. Excuse me, Paul, nagbigay ng communication, ang tawag doon po yung communication, hindi po file. Tapos, nung tinanggap, ulitin ko lang, tinanggap ni Fatou Bensouda na prosecutor, nagsimula siya ng examination lang, hindi pa investigation. At nang puro niya na matibay ang ebidensya, saka pa lamang siya humingi ng authority to investigate mula sa ICC. So in other words, bago mo simulan ang kaso, kailangan may authority muna sa korte to investigate. At kung hiningi mo ng authority to investigate na hindi nakasapi ang Pilipinas, wala ka na ring authority sa mga pangyayari na naganap nung panahon na yon. Kasi hindi na nga member ang Pilipinas. Tandaan niyo sa Ratione Temporis. Jurisdiction Ratione Temporis. The ICC has the jurisdictional authority over a case only after the entry of judgment, entry of force, pagsali niya at kasali siya.
Ganun lang kasimple. Ibig sabihin na pinaliwanag ko na doon, pag hindi member state, walang authority ang prosecutor humingi ng authority to investigate. Very clear, ha? O. Kaya balikan ko, pagtapos ko maubos dito, Jose Floro Fornelas, attorney. Medyo malabo pagkatbasa ko, ha? Attorney, how significant is the request for authority to be? Very, very significant. And it is indispensable. Yan lamang po ang paraan para magkaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang authority lang to investigate. Ganun ka-significant. Indispensable yan. So dahil hindi silang investigate, wala tayong magagawa. So valid ang arrest warrant, pero hindi po valid ang arrest warrant. Pasensya na po. Mababasura po yun. Okay? Sinabi na yan dati si ni Miriam Defensor Santiago na ICC as a last resort. Oh, last resort sana. Pero ang problema, hindi naman nila inayos. Kaya wala na ring resort. Last resort na, wala na. Dahil hindi na po kasapi ang Pilipinas ng ICC. Tandaan nyo, si Miriam sana ay magiging judge sa ICC noon. So, Nid Arima, gong this crime is merely statistics per Stalin's opinion. Parang naging statistics. Huwag naman. Pagdating niya po rito ay sasampahan natin siya ng kaso ng crime against humanity dito sa Pilipinas. Mind nyo, ang aking may pangako sa inyo, pag dumating na siya sa Pilipinas, kung walang ibang magsasampa ng kaso, ako po ang magsasampa ng crime against humanity laban sa kanya. Mayroon po akong mga testigo. May mga testigo po ako magagamit. Okay? Paul 27, the crime has been committed during when we are still member and also was filed during our membership. Kaya lang, ang hindi po na the crime has been committed. Yes, there is no problem with that. Pero sabi was filed, hindi po na-file during the time na member tayo. Humingi lang mo po sila ng communication, ng informasyon at wala pa pong na-file. Yung sinasabi preliminary examination, hindi po yun filing. Wala pa pong proceedings na nangyayari. Okay? Pinakita ko na po sa inyong Article 1 to 7 na ibalik ko siya, papakita ko sa inyo ulit. Ang mga yan na hindi na kung yung mga yan hindi nakinig sa sinabi ni Miriam Defensor Santiago. Okay. So Eric Moico, Attorney Gilbert Andres. Attorney Gilbert Andres. Okay. Attorney Gilbert Andres, dapat makinig ko po. Pakinggan mo po yung sinasabi ko. Late Senator, Paul 27. Sir, kasalanan ba natin yung na-file kaso? Hindi ka na-file ang kaso Paul 27. Excuse me, iba po, communication lang yun. Hindi pa na-file. Kaya wag kayong magpaloko diyan sa mga manluloko na mga iba na kunwaring expert. Kasama din yan si Attorney Nery Colmenares nagsasabi, pero I admire the guy. Isa po siya dapat na maging karapat-dapat na maging senador. Liblanc Velasco, okay, ikaw ang talagang timpla ng kape ni Kaufman. Ay, hindi. Liblanc Velasco, dapat maging matalino naman kayo. Ang problema sa inyo kasi nakananaig po ang galit sa inyo Nananaig ang galit sa mundo. Parang ganun kayo Wala DOJ Secretary ni Dilima noon, tapos mayor pa lang si Digong. Wala man lang kaso. Parang ganun lang kayo. Hindi naman nakakaso si Dilima. Wala na rin nangyari. Diba? Kung sinasabi mo, Liblanc Velasco malabo, sinasabi ko, magsisisi ka. Sigurado po ako na tama po ako. Pasensya na po. Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka sa akin, pero ini-insist ko na ako'y tama. Okay? Grabe pala nangyari sa admin na ito, attorney. Toto, pinakamataas na hunger rate. Oo. Pinakamataas na utang. Pinakamababa ang foreign direct investors. Pinaka-corrupt na national budget. Lahat na lang pinaka. O nga. Bukas pag-usapan natin yung yung utang at mga gutom. Liblanc Velasco, DDSU. Okay na, tawagin mo ko DDS. Ano na masama sa DDS? Wala namang masama. Okay? Sabi lang naman niya ni Hidarian na Mindanao,
Sub-Saharan, well, to hell with you, si Hidarian. Magdebate tayo kung gusto mo. Alam mo, si Hidarian, tinira ko siya, ha? Pagkatapos sa tinira, ano mo ginawa niya? Hindi na ako makakomment sa kanya. Ang ginawa niya, binlock niya ako. Naku, Richard Hidarian, bakit mo ako binlock? Bakit mo ako binlock, Richard Hidarian? Takot ka ba sa akin? Sabi ni Day, yung Mama Sapano case, wala na rin nangyari sa Mama Sapano. So Day, Atty. Toto, si Yusik na vlogger, kaibigan ko kasi si Claire Castro eh. Tapos Day, mas impeachable pa ata si BBM kung dapat impeach na yan eh. So Ler Ancheta, salamat po. Lerma Sadang, opinion based on facts, matalinong analysis. Salamat po, Lerma. D, ang dami na auto dito sa Interpol. Taga-relay lang pala ng Interpol. Tinawang messenger, ginawang ano, ang tawag dyan? Ginawang DHL, ginawang LBC. Ang Interpol, ginawang parang LBC lang. Yarmi, ay maglinaw si Kerwin Espinosa nakatakbo mayor sa Leyte. Sa Leyte po siya tumatakbo po. At buti pa siya, hindi nuisance. Ako nuisance. Si Ler Ancheta. Agyamanak. Okay, Agyamanak. Bakit taempoy kinayawan ay mataya kum no di na kasyan. At sino ka? Sa kabimores ko noon yung kantang Pamulinawin. Sila ang mga grupo nila ni Hidarian yan, Jack Mawatan, yung mga mababag IQ. Kaya lagi sagot nila, tutok sing Jack Mawatan. Yung mga Jack Mawatan gang yun sila. Tapos Bernard Shaw, ito Sikwatari Recto sana. Yung si Sikwatari Risco, isa pa yung bibirahin ko yan. Bantayan na lang. Yung 98 pera naming mga PhilHealth contributing members, dito mo may nilagay sa PGH, hindi sa tulay ng Gimaras na may pundo na. Tapos lagay sa Gimaras. Si Mel Baruelo, Atty. Toto, salamat sa pagpaliwanag mo, na-educate mo ang lahat na nanonood. Maraming salamat mo. Sana i-share nyo lahat para ma-educate kayo lahat ang sino mga iba. Ayoko lang na sumunod kayo, maniwala kayo sa mga sabi-sabi na walang pundasyon. Walang pundasyon. Huwag kayo maniwala na may jurisdiction ang ICC sa kay Digong. Please lang. Tapos kinakatwiran pa Supreme Court. Please lang. Ang Supreme Court po ay walang authority magsabi dahil wala naman siya authority to interpret ICC law, the Rome Statute. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Naimbag gabigat. Mayapabak. Maayong aga. Maray na aga. Maayong buntag. Maradyaw ng aga. Marayaw may nat. Siya pa. Mapia bapita. Maayong aga sa inyo tanan. Mayad gaga. Visayas. Mindanao. Luzon, Ilocos, Kapampangan area, Bicol, Tagalog area. Lahat po sila ay Pilipino. Dapat bigyan natin ng edukasyon para lahat tayo matuto. Naniniwala po ako kung ang lahat ng Pilipino ay matatalino na mag-analisa, uunlad ang ating bayan. Bayan! Good morning!